Sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, madami sa mga artist nito ang umalis at lumipat sa ibang network. Ang iba naman ay nagpahinga muna sa showbiz. Ngunit matapos ang mahigit 4 na taon, madami na ang mga dating kapamilya ang bumalik sa kanilang dating tahanan, ang ABS-CBN. The Philippine Showbiz List presents mga artista na bumalik sa ABS-CBN after shutdown. Piolo Pascual. Noong October 2020, naging bahagi si Piolo ng TV5 program na Sunday Noontime Live na idinirect ng dating Star Magic Head at ASAP Natin to director na si Johnny Manahan. Gayunpaman, nakansela ang noontime show noong January 2021. Pagkatapos ay nagpahinga muna si Piolo mula sa mga proyekto sa telebisyon. Noong July 2021, muling napanood si Piolo sa ABS-CBN sa isang AVP ng ASAP Natin to kung saan sinabi niyang siya ay kapamilya forever at nag-see you soon sa mga viewers ng ABS-CBN. Ilang buwan matapos yon, nakita naman siyang kasama ang mga executive ng ABS-CBN. Hanggang sa opisyal na nagbalik si Piolo sa ABS-CBN noong September 16, 2021 kasabay ng pagpirma niya ng kontrata. Sa kanyang pagbabalik, isa sa mga unang proyekto niya sa ABS-CBN ay adaptation ng hit Korean series na Flower of Evil noong 2022. Sa pagbabalik ka pamilya, patuloy pag-abante ng karera ni Piolo na bukod sa ASAP ay kasalukuyan siya napapanood sa pinag-uusapang seryeng Pamilya Sagrado. Jessie Mendiola. Matapos ang halos 5 taong pamamahinga dahil sa pandemya at pag-aasawa nila ni Luis Manzano, nagbabalik si Jessie sa ABS-CBN at Star Magic kasunod ng pagpirma niya ng kontrata noong July 2, 2024. Ang huling acting project ni Jessie ay noon pang 2019 sa series na Sandugo. James Reid. Ganap na nga ang pagbabalik ka pamilya ng singer-actor na si James Reid matapos siyang i-grand welcome sa ASAP noong October 6, 2024. Isang performance ang ipinakita niya sa kapamilya viewers na mainit namang sinalubong ng ASAP hosts. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni James ang ilang mga larawan mula sa kanyang comeback na nilagyan niya ng simpleng caption na Just Got Home. Live din siya nagbigay kilig sa madlang people nang awitin niya ang kanyang bagong kanta na Sandal sa pagbisita niya sa It's Showtime noong October 12. Ito ay tinuturing na kanyang homecoming dahil dito siya nagsimula sa industriya bilang isang kapamilya. Matatandaan na si James ang naging big winner ng Pinoy Big Brother Teen Clash 2010. At ang huling proyektong ginawa niya sa Kapamilya Network ay nang maging hurado siya sa Season 1 ng Idol Philippines noong 2019. Matapos mabuwag ang J-Dean, ang love team nila ni Nadine Lustre, nag-focus si James sa kanyang musika at sa talent management company niyang Careless. Marami ang hinayang talikuran ni James ang pag-arte at piliing mag-solo. At sa kanyang pagbabalik, kinumpirma ni James na babalik din siya sa pag-arte at pagkatapos ng ilang taong pamamahinga sa paggawa ng pelikula at serye. Ang kanyang last acting project sa telebisyon ay ang ABS-CBN drama series na Till I Met You noong 2017. Albert Martinez. Matapos na magtapos ang The General's Daughter noong October 2019, pansamantalang na maalam noon bilang kapamilya si Albert. Sumakto naman ang taong 2020 sa pandemya at pagsasara ng ABS-CBN. Kasunod nga nito ay napaulat na paglipat ni Albert sa GMA kung saan siya napanood sa afternoon prime drama series na Las Hermanas noong 2021. Ngunit agad na bumalik si Albert sa ABS-CBN sa isang kontrabidang papel sa The Iron Heart bilang si Engineer Priam de la Torre. Samantala sa kabila ng katotohanan na patuloy siyang hinahangad sa TV at big screen, inamin ni Albert na iniisip na niya ang pagre-retiro mula sa showbiz. Dahil dito ay pumapayag na lamang siya na gumawa ng mga proyektong sa tingin niya ay magiging bahagi ng kanyang pamana. Ang partikular na proyektong ito na kanyang tinutukoy ay ang pagiging bahagi niya sa cast ng action drama series na Lavender Fields na produced ng ABS-CBN. Aiko Melendez. Makalipas ang 6 na taon, opisyal nagbalik ka pamilya si Aiko bilang bahagi ng pinag-uusapang teleserye ngayon na Pamilya Sagrado. Sa mainit na pagtanggap sa kanya ng ABS-CBN at sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang kakayahan, nagpabatid si Aiko ng malaking pasasalamat sa network. Huling napanood si Aiko sa primetime teleserye na Bagani noong 2018. Sa parehong taon, lumabas din siya sa Wildflower sa kanyang viral na papel bilang si Emilia Ardiente Turillo. Noong February 2019, inanunsyo ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment na magiging bahagi si Aiko ng seryeng Sandugo. Dumalo pa siya sa look test at story conference na Kapamilya Show.
show. Subalit noong March 2019, in-announce ni Aiko na kailangan niyang umatras mula sa sandugo dahil nais niyang mag-focus sa pangangampanya para sa kanyang nobyo na si Jae Kung-hoon. Nauna na sinabi noon ni Aiko kasunod na paglipat niya sa GMA na walang bad blood sa pagitan nila ng Kapamilya Network at patunay nga ang pagiging bahagi niya muli sa bakuran ng ABS-CBN. John Estrada. Noong August 2021, kinumpirma ang pamilya comeback ni John Estrada matapos na inanunsyo ng Dreamscape Entertainment ang pagiging bahagi niya sa FPJ's Ang Probinsyano. Ang pagpasok niya sa cast ay bahagi ng makasisayang ika-6 na taong anibersaryo ng programa. Sa quote card na ipinost ng Dreamscape sa Instagram, sinabi ni John na masaya siyang makabalik sa ABS-CBN, ang network kung saan siya nagsimula ng kanyang karera at mapasama sa Ang Probinsyano. Ang huling naging proyekto niya sa Kapamilya Network bago siya nagbalik ay ang primetime series na The Good Son noong 2018. Kasalukuyang napapanood na ngayon si John sa kanyang karakter bilang si Rigor sa FPJ's Batang Quiapo. Donnie Pangilinan. Nagsimula si Donnie sa ABS-CBN noong 2016. Naging mixed VJ siya, asap natin 2 host at pinasok din ng pag-arte. Pero noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya at ABS-CBN shutdown, kabilang siya sa Kapamilya Stars na napabilang sa TV5 musical variety show na Sunday Noontime Live. Pero pagkatapos lamang 3 buwan, kinansela ang SNL. Ilang linggo bago ito tapusin, biglang nawala si Donnie sa Kapatid Show. Hanggang sa noong February 2021, inanunsyo ang pagbabalik niya sa ABS-CBN kasabay ng pagpirma niya ng kontrata. Sa pahayag sinabi ni Donnie na iba maging kapamilya at abot-abot ang pasasalamat na makapirma muli siya ng kontrata sa ABS-CBN. Buong buhay rin daw niyang tatanawing utang na loob ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng ABS-CBN. Nangako rin si Donnie na hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Tulad naman ng ipinangako sa kanya ng network, sunod-sunod na ipinagkatiwala sa kanyang proyekto, kabilang ang mga pelikula at mga TV series kung saan ipinarehas siya kay Bel Mariano. Sumikat ang pagtatambal sa kanya kay Bel na nakilala bilang Don Bell. Nag-iwan ng malaking impresyon ang kanilang on-screen chemistry sa He's Into Her at sa pelikulang Love is Colorblind at An Inconvenient Love. Nitong taon, nagbida naman si Donnie sa kanyang kauna-unahang primetime series na Can't Buy Me Love at aabangan sa kanyang upcoming series na How to Spot a Red Flag kasama si Belle. Mylene Dizon. Matapos ang kinatampukang Kapamilya primetime series na The Good Son noong 2018, nang sumunod na taon lumipat si Mylene sa GMA7 at sumabak sa primetime series na Sahaya. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon noong 2021, nagbalik siya sa ABS-CBN para sa teleseryeng Huwag Kang Mangamba. Sa isang press conference, inilarawan ni Mylene ang kanyang pagbabalik sa ABS-CBN bilang isang pag-uwi dahil dito siya nagsimula ng kanyang karera. At sa mga panahon na apektado ang trabaho sa showbiz dahil sa pandemya, ipinaabot ni Mylene ang kanyang pasasalamat sa ABS-CBN sa pagsama sa kanya sa isang proyekto at sa kabila ng mga suliranin ng network sa pagkawala ng prangkisa. Bilang freelance actress, ilan sa nilabasan niyang programa sa ABS-CBN ay ang Sunset Girl, Love in 40 Days, Fractured, at kasalukuyang napapanood bilang si Mercedes Ramos Sagrado sa teleseryeng Pamilya Sagrado. Kabilang din si Mylene sa upcoming series ng ABS-CBN na How to Spot a Red Flag. Bailey May. Si Bailey ay sumikat matapos sumali sa Pinoy Big Brother 737 noong 2015, kung saan siya ay naging ikatlong runner-up. Pero pansamantala niyang iniwan ang kanyang karera dito sa bansa nang siya ay nag-iisang Pinoy na naging miyembro ng global pop music group na Now United noong 2017. After 5 years of conquering the world with his charm and talent, nakita muling mag-perform sa ASAP si Bailey bilang isa sa mga Kapamilya Stars na kasama sa live show sa Las Vegas, Nevada noong 2022. Hanggang sa noong January 2023, inanunsyo ni Bailey ang pag-alis sa international group at pinagtuunan ng pansin ang kanyang solo career. Kasabay nga nito ang proyekto ang pinagkatiwala sa kanya ng ABS-CBN kung saan siyang isa sa naging mentor ng reality talent search na Dreammaker. Sa pagtuon sa kanyang singing career kamakailan lang, ay nalabas naman ni Bailey ang kanyang bagong single na Come Closer sa ilalim ng Star Music, ang record label arm ng ABS-CBN. Ang pagbabalik niya ito sa music scene ay ibinida din ng kanyang Star Magic family. Maha Salvador. Noong September 2020, nilisan ni Maha ang ABS-CBN upang maging freelance artist siya. Sinabi niya na mahabang proseso bago siya nagdesisyong maging freelancer at nagsimula raw ang lahat ng formal na mag-expire ang kanyang kontrata bilang kapamilya noong July 2020 na sumakto naman sa pagbasura ng Kongreso sa application ng ABS-CBN na ma-renew ang 25-year franchise ng network.
Sa pag-alis sa ABS-CBN, naging bahagi si Maha ng Kapatid at Kapuso Network. 3 ang naging programa niya sa TV5. Ang musical variety show na Sunday Noontime Live, ang primetime series na Niña Niño at ang sitcom na Oh My Corona. Bukod dito, naging regular co-host din siya ng GMA7 Noontime Show na Eat Bulaga. At noong 2021, pagkatapos ng 18 years sa ilalim ng pamamahala ng Star Magic, umalis si Maha upang itatag ang sarili niyang talent agency, ang Crown Artist Management. Sa kabila ng lahat ng ito, pinatunayan naman ni Maha na walang katotohanan ng haka-hakang may tampuhan sila ng ABS-CBN management nang iwan niya ang home network. Dahil makalipas ang halos 2 taon, noong 2022 muli siyang napanood sa kanyang special role sa teleseryeng The Iron Heart. At ngayon nga mukhang tuloy-tuloy na pagbabalik kapamilya ni Maha. 5 buwan matapos isilang ang kanyang anak na si Maria, siya gumawa ng isang powerful comeback sa ASAP noong October 13, 2024 sa isang espesyal na production number upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Bumalik siya sa dance floor at ipinakita kanyang sharp moves sa ASAP stage bilang dance royalty.